sa bawat isa. Amen. Pagpapakal po natin ang buhay ng Diyos. May laban po ba ang bawat isa? Amen. Gera. Pero mabuti ang Diyos. Amen. Marami tayong bala. Pinauubos po yun. Hanggat narito ka sa Biblia, lahat ng bala dito kayang tanggalin ng kaaway. Amen po? Gaganda ng testimony ng bawat isa. Normal na po yan sa mga Kristiyano. Pag hindi ka pala involved sa babagay yan, hindi ka pasanay sa salita ng Panginoon. Amen po? Tayo ko'y makikinig, minsan kong ulitin, at uunawa ng kanyang mensahe. Amen. Hindi lang tayo makikinig at paglabas natin sa ating pagbahay pa ng bahay, nakalimutan natin kung ano yung mensahe ng Diyos sa araw na ito. Lagi po natin itago ang mensahe ng Diyos sa kaibuturan ng ating pagkatao kasi darating ang panahon, kakailanganin mo yan sa buhay mo. Amen. Dahil ang buhay punong-puno ng laman. Katulad ni Mama Mary, gabi na sa gera, pero hindi nagtatagumpay ang kaaway mo. Nabubuhay ako sa balan ng Diyos. Amen po? Nakapagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Joel 2 verse 30. Alam po, mapasalamat ko lang sa Lord ng mga panahon na ako'y nasa lugar ng Maugaya. Pandemic po yung mga panahon na yun eh. Doon sa lugar na yun, kasi wala silang kuryente, nabiyayaan sila ng Diyos na makapagsampa sa lugar na yun. Nung lugar ng pandemic, patay ba talaga ang Diyos sa buhay ng ating pastor? Nung panahon ng pandemic, alalahanin lang natin yung mga panahon na yun, maraming church ang tumigil sa gawain. Nabuhay sila sa social media, lagi lang silang nag-online. Hindi sila gagawa na katulad nito. Pero sa buhay ng ating pastor, dinibay niya sa marami ang mga attendees. Para hindi malabag ang perfectong kalooban, ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba sa Diyos. Amen. Hindi araw ng panunood para lang makapakinig. Di po ba? Hinati-hati ang mga leader sa bawat bahay kung saan niliwalwal. Doon inilagay, doon inilagay, doon inilagay, yan inilagay. Para ang gawain ng Diyos ay makapagpatuloy. Amen. Amen? Matulog pa kayo na talaga si Lord sa buhay ng ating pastor. Pinagmamalaki ko yan sa buhay ng panawaran. Noong panahon na ako'y nasa lugar ng Ugay dahil walang kuryente, alam mo naman sila na buhay sila sa pagtitiis. Maraming pagpapalang dumating sa lugar na yun sa buhay ko. Kasama ko ako sa nagtitiis ng init, ako'y nakasarami noon. Habang pinatawisan ako yung salamin ko, napupuno ng pawis. Naiinit na yung espiritu ko, natidistract ako sa aking pagtuturo. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung salamin, nilamukos ko, nilagay ko sa baturan. Mula sa araw na ito, hindi mo ko aalipin. Lilinaw ang mata ko, magbabasa ako na wala akong salamin. Purihin ang Diyos, nangyari dito ba? Nangyari! 2019, hanggang yung 25 na, hindi na ako nagsasalamin. Basta ka naman may ilaw. Purihin ang Diyos, amen? Mabuti ba ang Diyos? Amen. Dahil sinabi mo, pinaniwalaan mo, ginalak na Diyos, may pangako siya. Mabuhay tayo sa pangako ng Diyos para hindi tayo nag-aalala. Amen? Ang sabi mo niya dito, Joel 2 verse 30, bababa tayo ng konti para matutukan natin ang ating nabasa. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Hello? Nakita niyo na po ba yun? Sino ba nakakita ng makapal na usok? Kung nakaraan lang sa ibang bansa, may makapal na usok. Pero may kababalaghan na nagkanap. Hindi po ba? Sa kabila ay may sunog, may mga tirang buo. Hindi niya sinunog. Kababalaghan ba yun? Kapangyarihan po yun ng Diyos. Amen? Ang sabi niya, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Sa araw, ang araw ay magdidilim. So, hindi experience na ng tinatawag na ano tawag dito? Eclipse. Eclipse ba tawag doon?
Pero katahimik ang tapat po yun. Kababalaghan po ba yun? Ang sabi ng magpapakita siya ng mga kababalaghan. Ang sabi niya, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo. Sino nakakita ng buwan na madugo ay tsura? Lagi kami nakikita yung pag marunong tayo tumingala sa Diyos, makikita mo yung buwan. Ay, ang bulan niya, parang orasan. Nakita niyo po ba? Yun daw po ay mga kababalaghan na ipinapakita na Diyos at may mensahe po siya roon. At ang sabi po niya, pupulang na parang dugo. Bago dumating, ito po yung pakinggan yung mabuti. Bago dumating, ang dakila, may dakilang araw. At nakakatakot na araw ni Yahweh. Ulitin ko po. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. May dakilang araw at may nakakatakot na araw. Nakalaan kanina kanino nakalaan yung dakilang araw? Kaya pa kayo lahat na natin yan. Ano? Ang dakilang araw inilaan sa mga taong sumusunod ng tutuhanan sa walang na Diyos. At yung nakakatakot na araw, yung mga taong nagre-reject sa Diyos. Amen po? Yun po ang katotohanan ng buhay. Ba't napakataas ng microphone? Abot yata sa ibang katutuhan. Amen po? May dakilang araw ang Diyos na inilaan sa mga sumusunod at nagmamalat at nilingkod sa Panginoon. Pero may nakakatakot na araw sa mga taong nagre-reject sa Diyos. Ang ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon, kung nakakita ka ng mga palatandaan, mag-isip ka na. Kristiyano ka, nakikinig ka ng salita. Paulit-ulit kang bumabalik sa pagkakasala, mag-isip ka na. Baka tayo nang magbago. Purihin ang Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Kung hindi ka malaya sa tinangguang pinagpaninig sa taas, kumapit ka sa Diyos. I-start ka niya sa kahirapan sa mga bagay na magsunod ka niya kasi ang Diyos ay mabuti. Tayo lang ay nagdaranas ng mga bigat, mga problema at pagsubok. Madilim ba ang buhay mo? Nakakita ka ba ng mga palatandaan? Ano ang mensahe ng Diyos sa iyo? Bakit mo nakikita? Bakit mo nababasa? Bakit mo naririnig ito? Wala lang ba ito sa iyo? Wala lang ba? Dapat tayo ito. Mula dito hanggang dito. Hanggang sa buong pagkatao, dapat naroon ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng pastor kanina, marami nang sumurende. Hindi sila tumayo sa salita ng Diyos. Tinapik pa lang sila, pinurot pa lang, hindi pa nga sila sinipat nila dyan, na-reject na nila ang Diyos. Sa buhay na ito, sisimula ka sa pagurot-urot. Diba? Hanggang sa unti-unti ka lang nilalaman ng mga problema at pagsubok, pero ang Diyos, ang dami mong balang itinago dito ito. Hanggang hindi ito nauubos, hindi ka matatalo ng kaaway sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen po? Ang nais at ibig maglingkod sa Diyos, makinig, mag-aral, matuto. Kasi kung hindi ka lalanin, mananatili ka na yung talunan, wala kang pag-asa, wala kang tagumpay, yung kapayapaan sa mga lalo na ng kaaway. Amen po? Ang lahat ng ito sinasabi ng Diyos sa atin. Ayaw niya na maging talunan tayo. Ano doon yung dakilang araw? Darating yung dakilang araw ng Diyos doon sa mga totoo. Tapat, sumusunod, nag-iingat ng buhay sa harapan ng Diyos. May dakilang araw na inilang Diyos sa buhay mo, kapatid. Pero may nakakatakot na araw sa mga taong ayaw sa Diyos. Makalit ka kung totoo ka sumusunod sa Diyos. Kasi yung palad na yun, dadalhin mo yun dun sa kabilang buhay. Bakit ka sumusunod sa Diyos? Amen. Ano ba yung plano mo? Gusto mo lang bang yumaman kaya pagpalayan ka sa lupa? Yung yaman mo na inaawayin ng iyong pamilya? Yung yaman mo na pinagmumulan ng pagtatalo-talo? Yung pera mo na hawak mo na pinagmumulan ng sama ng loob mo? Kasi kung hindi mo mabigyan, masama yung loob ng pamilya mo. Akala niya, nagkakabala ka ng pera, nagmamaramot ka. Yung ba yung pinupunta mo, pinaplano mo sa buhay mo? Nakukulit din naman ang kaaway ng pamilya
Yung dumating na ang araw sa buhay mo, dumating sa buhay mo ang Diyos. Nalayasak mo yung kapayapaan sa kabila ng mga problema at pagsubok, mapalad ka. Kung ako tatanungin ninyo, araw at gabi may tiyera ako sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, hindi kang magalit, pero huwag kang magkakasaya. Amen. Kaya mo mag-ibig. Hanggat pinipigilan mo yung damdamin mo sa tulong ng Diyos, pero dumarating yung panahon na kumakawala yung damdamin mo. Doon na dumarating yung panahon na nagdisiplina ka. Hindi po makahinga ng Jesus. May wala. Alam mo mensahe kanina, ang kalaban ng mga anak. Mga malugang. Pero wala akong kaaway ang malugang kasi mabubuti ang malugang ko. Mahal ko sila lahat kasi pinagsinumpan ko sila sa Panginoon. Ako'y kanilang pangalang pagkita. Ano man ang nangyari? Lalo na sumusunod sa Diyos. Mabuti ang Diyos sa buhay natin lagi. Pag-iwalay man yung palaksitan nilo, pag-iwalay sinumpan kami magina. Sa harapan ng Diyos, di lang magtapat, di lang magina sa harapan ng Diyos. Amen po? Pero sinabi ng Biblia na magiging kaaway, may mga malugan na lugana. Kaya kung ganyan ang nangyayari, dapat inform ka na kasi lagi mo nang babasa yun. Amen po? Huwag ka nang magtaka. At kailangan mo lang pagtagumpayan sa tulong ng Diyos. Kasi dumating darating yung dakilang araw at nakakatakot na araw ng Diyos. Huwag natin hintayin na dumating yung nakakatakot na araw at asahan natin yung dakilang araw na pagdating ng Diyos sa ating buhay. Palampakan natin si Lord. Nakuhaan ko ba yung mensahe? Lagi po sinasabi. Kasi marami ako na-experience. Kumusta naman yung gawain mo maganda? Lagi ko po naaalala ko ito yung tatay ko. Ano yung mensahe? Kalimutan ko eh. Na sobrang ganda mo na anak. Sana isinulat mo na lang. Para lang mo nakikita lang yung naaalala. Kaya kailangan talaga susulatan natin. Ano yung mensahe na yung kanina? Nakalimutan ko yung verse. Hindi ko nang basahin. Hindi na mo na naalala. Hello? Amen po. Laging sinasabi ng pastor, mag-shoutout, mag-ano kayo, mag-sulat kayo. Takdaw mo yung mga binabasa para mayroon kayong susundan. Kasi gaano magpakalas ang memorya mo, pag nakatulog ka, nalilimutan mo yung lahat. Amen po? Laging tatandaan may dakilang araw at may nakakatakot na araw. At ang sabi po niya dito sa Joel 2, Verse 2, ang sabi po niya, ito yung makulimlim at malungkot na araw. Makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong kapaligiran at lilitaw ang mga makapaglabala tulad ng pagdating ng dilim sa kabundukan. Nakaramdam ka ba ng kulimlim? Kumusta ang araw mo ngayon? Pumunta ka ba sa church ng masaya o pumunta ka sa church na may luha? Hello? Amen. Mapalad kung pumunta sa church na masaya. Kung pumunta ka sa church na ito, mapalad ka pa rin. Bakit? Pinala ka lang sa kabila ng iyong kalungkutan. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kumusta ba? Ano? Kayong makulimlim ba? Dumadapo mo yung mga sanat sa buhay mo? Ano yun? Sinasama ka ba saan? Yung mga hindi mabubuting bagay, sanat po yan sa buhay natin. Hindi po yung biyaya ng Diyos, hindi po yung padala ng demonyo. Hello? Hindi simple. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan malaki ng suklit na baril. Parang maringin ang kalaban. Katulad nga rin David, mayroon siyang tirador, di ba? Gano'n tayo kakayanan na pagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay. Kung tayo wala sa Diyos, tayo wala sa Diyos, wala tayong wala sa Diyos. Kung nararanasan mo yan, ako minsan sa buhay ko, pag may mga pangit na nangyayari, nag-iisip ako, bumabalik agad ako sa Diyos. Panginoon, ano pa ba yung mga bagay na nagiging sanhi? Bakit ito yung nararanasan ko? May mali po ba sa buhay ko?
Gusto ko yung dati eh. Bago ko lang punta ng Mindanao, punta kami ng pastoral sa Mindanao, nagtitinda ako sa high school. Pero hindi ako nagtitinda ng sigarilyo. Kaya ako umalis sa high school kasi hinahanap na sa akin sigarilyo. Kaya hindi ako nagtitinda ng sigarilyo dahil nabibigatan ako araw-araw sigarilyo ang hinahanap, binitiwag ko yung high school. Dawating yung panahon, bago dawating yung mga problema at pagsubok ng mga nakaraang buwan at sapin-sapin, nalagpas na sa ulo ko yung problema, inalok sa akin ulit yung price tag ng aking kapatid. Huwag mong bibitiwan yung sigarilyo kasi sa pagbabalik ko, wala na akong customer. Araw-araw ng buhay ko, napakabigat. Laging sumisiksik sa isip ko yung mga mensahe. Hindi ako payata. Nag-decide ako isang araw na hindi ako magtitinda ng sigarilyo. Wala kundi na sigarilyo, nangalim may kita. Nakita yung bisikitan ko pang inayaw. Dumating ako, pitalan ng sigarilyo. Tumutulong yung mga, ayaw ko makipagtayo kasi maraming tao. Ang pangalawa, hindi nila ako maintindihan. Nangyari ulit yun. Pero sa puso ko, sobrang bigat. Nakipag-usap ako sa Diyos. Hindi sa sigarilyo o sa ano, hanap buhay na pinagbabawal mo yung pagpapalamdaman sa akin. Bigyan mo ako ng tibay ng panindigan. Mawala magkaroon man ako sa rice mill na ito, ibitiwan ko ibagay na pinapaiwan. Iniwan ko yun sa lala ni Jesus. Hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kumakain ka rin naman din. Kaya yung mga bagay na nagpapabigat sa puso mo, alam mo hindi mo galing sa Diyos. Iwan mo para kumayang ka. Nagtitinda ko lang masaya, kunti mo yung aking kita. Ang sabi ng Diyos, masinihan ako ano yung meron ka. Anyway, ang isa man nakakaalam ng kung ang kailan. Punong-puno. Araw-araw na paglalakad ko, pagkaramdam ko alam mo yung kalabaw? Ano ba tawag doon? Ha? Hindi tawag doon sa akin eh. Singkaw. May singkaw. Hindi ko ilahin na ng kalabaw. Mabagal yung lakad, di ba? Kasi mabigat yung dala. Si Maria ganun. May dala siyang singkaw araw-araw. Pero hindi siya tumitikit at patungo sa Panginoon. Amen. Yun ang buhay. Pero naniniwala. Ang mga problema at pagsubok, bagamat nagpapalit-palit, nagbabago rin naman ang tumataan. May pagsubok pa yan, ha? Gawaan ng mabuting Diyos. Hindi ka nakapektuhan ang mga nakita mo, naramdaman mo, nararanasan mo. Hindi ka dapat maapektuhan ka sa mensahe ng Diyos na patuloy na bibigay ng lakas at natagal para ka makapagpatuloy sa Diyos. Ganon dapat ang buhay ng isang manampalataya. Kung gusto mong lumayan sa kasalanan, makinig ka sa mensahe ng Diyos para gumaan yung dibdib mo, yung dala mo. May pera ka ka, binabagabag ka naman. Asa yung kaligayahan? Wala. Ibalik yan lang, kaya ka naman, masaya ka, gala-gala ka. Bakit? Wala kang nilalabag sa kalooban ng Diyos. Pero, di ba? Kaya kung madilim ang buhay mo ngayon, hindi mo nakikita, hindi mo nasisilip yung liwanag na pangako ng Diyos, mag-isip ka kapatid. Baka mayroong mali. Palakpakan natin si Lord. Nakapakit mo may mensahe? Amen. Mag-isip ka. May ilaw ka lang, pero madilim yung paligid mo. Diba? May pagkain ka na, pero gutom ka. Gutom ka saan? Sa pagsama at kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung ano yung gawa mo yun, ang nagsisiparit sa Panginoon. Gawin mo yung mga bagay na maglalapit sa iyo sa Diyos para maramdaman mo yung paggutom o lumaigsan. Sabi ko sa pamilya ko, huwag kayong umarang sa danggo. Kasi sasagasaan ko kayo. Masaktan yung masasaktan. Iwiwan yung mag-iwan. Kaya kong lingapin ang Diyos. Mayroon akong church. Kung kayo yung mag-iwalay sa akin, hayop ka lang mag-iwalay na tayo. Lumaki kayo, pinakain ko kayo, tinisipin ako kayo, tinuro ko, hindi kayo nakikinig sa akin, hindi kayo nakikinig sa Diyos. Pwede lang dahil
May Diyos na nakakita, nakakadinig, nakakadama ng bigat, problema, pagsubok ng laban mo sa buhay. Hindi ka inig. Hindi kita iwan pababayaan. Sinabi ng Diyos sa Matthew 28:19, di ba? Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos kung bakit ang tao humahayo, ang mga lingkod ay sumahayo. Para ipakilala ang Diyos, turuan niyo mga tao, mga Kristiyano na sumunod sa Diyos. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko, tatandaan ninyo, lahat ng matuto at susunod. May pangako siya. Sasamahan ko kayo hanggang sa ang tapos sa kanila. Nag-iisa ka ba? Yung laban mo ng Diyos. Kaya huwag kang matatakot. Di ba taong nasa Diyos? Wala na yung takot. Mawalan magkaroon, walang magkaroon. Hindi na natatakot. Kasi alam niya, lahat ng kawalan mo, hawak ng Diyos. Kung hindi ka kakawalan, hindi ka magkakaroon. Di ba yung bigat, kung hindi nawawala yung aking kalungkutan, yung bigat sa puso, kung nagpinitiwan ko yung bisyo na yun, nagkaroon ako ng kapayapaan. Amen? Oh, kailangan mo mawala para magkaroon ka ng kapayapaan. Yung kalungkin ng Diyos. Totoo talaga ang salita ng Diyos eh. Ang bilis-bilis naman ang oras. Nagsisimula ko lang ako. Dapat maghapon kasi yung usapan eh. Ah. Dito masasabi na pinapasabi natin, Lord? Tawagin mo ba? At ang sabi sa awit, nabukas po kayo sa awit 63 verse 8, maraming mga mensahe ang Diyos na pumupukaw. Bakit pumupukaw? Sa kabila ng marami kang narinig, nahihimbing ka pa rin. Kailangan ng pukawan kasi niyo. Hello. Matagal ka nang nakinig. Marami ka nang naunawaan. Pero nananatili kang tulog. Hindi ka nagigising sa mensahe ng Diyos. Kailangan magpukawin. Bakit? Bakit yun? Pabalik-balik ka sa pagkakamali. Paano lalaya yung kaluluwa mo kung pabalik-balik ka sa pagkakamali? Ginagawa mo na lang na, ewan ko, kahirap sabihin. Bahala na kayo mag-isip. Diba? Kasi marami masasaktan sa atin. Hindi kayo sinasaktan ng Diyos, kapatid. Tinuturuan tayo ng Diyos na matuto para umarap ng malinis sa Diyos. Amen. Amen. Hindi salbahe ang Diyos, pero pagka patigas ang ulo mo, sigurado, dadanas ka ng kaligayahan sa kasama yung buha at siguro. Ang sabi mo dito sa awit, 63 verse 8. Alam niyo bakit malakas ang mga loob ng mga lingkod ng Diyos, yung mga dating mga apostol, malakas ang loob nilang sumunod sa Diyos? Kasi malaki yung iwala nila sa Diyos. Amen. Sumasama sila kay Jesus, lahat ng may turo sa kanila ni Jesus ay patuloy nilang ginagawa. Kaya walang silang takot, wala silang kaba. Nung namatay nga si Jesus, iniwan sila ni Jesus, di ba nagkakaisa pa rin sila? Hindi naman sila nagsisiyayo, pero pinaparami yung ating Diyos. Bakit? Nagkakaisa sila sa panalangin, sa Espiritu, sa diwa ng Diyos. Kaya si Jesus is my life. Dapat wala nitong nagnangat-ngat. Ang gagawin natin magpanalangin. Hello. Pagpalasakit ka kahit bakit yung pinakita niya sa iyo, mahalin mo yan. Kasi sabi na Diyos, mahalin mo. Kaaway mo yan, di ba? Pero mahalin mo, ipangalangin mo yan. Loobin ni Lord na magbago. Di ba, din kasama mo sa paglilingkod. Amen? Amen po. Amen. Okay, magtatanin mo. Hindi ko gusto yung katabi ko na yan. Ano yan? Oh. May ganon. Tinong kasi ng lingkod. Hindi mo naglimod. Kung ano yung nakikita. Pero kung nakatukas ka sa Diyos, wala kang nakita, wala kang marinig. Salita lang ng Diyos. Amen? May ganon kasi. Nasa church natin, mosa. May ganon. Pero kung totoo ka sa Diyos, yung mga chismosang katabi mo, gamitin ka sa Diyos. Pakinggan mo sinasabi mo, wala akong mapapansin, wala akong malalaman sa katabi mo. At least wala akong idea kung ano man siya. Tama po ba? Ako sa buhay ko, yung ginagawa ko, yung ako nagsimula. Mabuti ang Diyos. Ang sabi niya rito, itong aking kaluluwa ay sa iyo lang. Itong aking kaluluwa ay sa iyo lang nananalig.
May kaluluwa ka ba? Amen. Nananalig ka ba sa Diyos? Amen. Kaligtasan titiyak dahil sa iyong nakasandi. Oh. Ano daw yung kaligtasan? Kanito daw nanggagaling ng kaligtasan? Ikaw, hindi ka kayang kargahin ng pamilya mo. Yan sila po yung nagpapabigat, sila yung papakarga sa'yo. Pumunta ka sa Diyos, kakargahin ka ng Diyos. Diba? Nalulubay-bay ka na sa hirap, sumunod ka sa Diyos. Pag ginagawa mo na, sumasaya yung pakiramdam mo. Naiibsan yung kalungkutan, yung mga lungkot, yung mga bigat, yung mga problema pagsubok, naiibsan ka. Yung pananalig sa Diyos, inakausap nga ako paggabi. Sa iba sa Diyos. Ako hindi ko sa kinukumpara, pero pinag-aaralan ko yung sitwasyon ng mga churches. Dito siya sa may Dalig Church. Yung kanya nagiging partner ngayon, ito yung chismis gusto ko i-share sa inyo. Yung kanya nagiging partner ngayon ay hiwalay sa asawa. Pero tumatayo na siya sa pulpito. Tumatayo siya sa pulpito. Pilit niya, dinadala yung nagiging girlfriend niya ngayon sa church. Sabi niya, hanggang ikaw ay naninigarilin yung anak ko, hindi mo na uuwi sa akin. Hindi mo na ako nakakatayo ngayon hanggang ganyan ka. Pinapakinggan mo yung kanyang salita. Tumatayo na siya, nangangaral na siya. Kasal ba siya? Hiwalay lang sa still, may asawa niya yung kanyang asawa. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pinipagkawalay ng tao. Tama po ba? Wala kang sabihin yung magpaaral ka sa batas yun ng tao, pero hindi sa batas ng Diyos. Hindi ka magpakasalay, nagpaaral ka. Ay tumatayo ka sa harapan. Sa Jesus is my life, hindi yan tinuturo ng pastor. Hindi yan sinabi ng Diyos na ayusin mo yung buhay mo. Kahit kapartner ko, kahit hindi kayo malaya sa Diyos, kapag inalis yung buhay mo sa harapan ng Diyos, magsasama kayo lang ganyan, okay na kayo tumayo sa Lord. Meron po ba gano'n sa Jesus is my life? May narinig ba kayo sa pastor na pwede yung gano'n? Ang gusto niya, lahat ng wala sa relasyon ay iayos. Di po ba? Gusto na Diyos na iayos ang buhay ng pastor. Kaya iwan gusto ayusin, magpaayos ka. Napakalanan si Lord. Hindi kayo pinakikialaman sa mga pinagmamanasakitan kayo ng Diyos. Amen. Yun ang madaling sabihin. Hindi pinakikialaman, pinaghihimasyokan yung inyong mga buhay, pero pinagmamanasakitan kayo ng Diyos. Yun. Amen. Amen? Kasi gusto niyang pumasok kayo sa langit. Amen. Sayang naman yung upo mo dyan, kung sinayang yung mga oras, taon, panahon, o ilang taon ka naman sumasamba. Pero yung bunga mo laging napapayog. Huwag pa lang nahuhulog na. Hindi na nabuo, hindi na nahilog. Kung sa palay iba, paano ka magkakaroon ng similya? Pwede ba? Amen. Ang salita ng Diyos ay talingala para isipan. Nag-isip tayo, ano yung tulog? Ganon. Ang pagsunod sa Diyos ay seryoso. Amen. Para yung benepisyo ay pinangako na ay nakuha mo. Amen. Sayang yung pag-upo mo kung nagkukunyari ka lang. Masakit ito, pero pinapasabi ng Diyos. Sorry dun sa masasaktan. Wala na akong tinutulong na tao. Amen. Amen? Magagalit sa akin, maubalik mo na kayo sa Lord, pinapasabi niya. Ang aking kaluluwa sa iyo, nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandi. Ang salita ng Diyos na tinatayuan mo yung magdadala sa iyo sa malalim na pananampalataya. Kung nauunawaan mo yung sinasabi ng Diyos. Kung hindi mo nauunawaan, makiusap ka sa Diyos. Na ibawat salitang mababasa mo, ituro niyo sa iyo kung ano yung kahulugan. Amen. Nahihingi po yan. Kung wala kang time, nahihiya ka magtanong sa pastor, sa leaders, pwede mong sabihin sa Diyos, Panginoon, ituro niyo po sa akin ano ba yung kahulugan ng mensahe mo para masunod ko. Ang sabi niya,
turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan niyo ako isas kasama ninyo sa lahat ng natututo at susunod. Sasamahan tayo ng Diyos. Kaya ano man nilaban mo? Laban niyo ng Diyos. Kaya magsaya ka kung sumusunod ka sa perfectong kalooban ng Diyos. Kapagawaan mo ang salita ng Diyos. Nakasabit ka ba sa Diyos? Abot ka lang ka! Dahil yung kaligtasan ay dumating na. Di ba sabi? May dakilang araw ang Diyos at may nakakatakot na araw ang Diyos. Oh. Saan ka doon? Hindi ko kayo pinapagalitan. Pero pinapasabi lang ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Ang salita natin, di ba? Kung saan ko nagagaling? Basta sinabi nito, sabihin mo, sabihin mo. Kasi pag hindi na naman sabihin ko, wala ka to sa dibdib. Minsan siguro nakakasakit na ako, no? Pero hindi ko naman yung sinasadyang gawin. Kung sino man yung nasasaktan, hindi ko naman kilala, hindi ko alam. Kasi ang sabi niya, sabihin mo. Amen. Susunod sa nasasaktan, magbago. Amen. Katulad namin na inutusan ng Diyos, nagsisikap din kami magbago. Amen. Marami kaming sinusupil sa aming sarili. Sinusupil namin ang aming sarili, alang-alang sa Diyos. Amen. Ano ba kailangan ng supil? Yung pagiging malungo, yung pagiging mayabang, yung pagiging arugante, yung pagiging mapagmataas mo, yung marami kang ambisyon na gusto mong maabot na hindi na sa kalooban ng Diyos. Marami kang kailangan ng sakripisyo. Yung pamilya mo manigas ang ulo, hindi ka makapagsamba kasi dahil pag-ibig sa kanila. Aba, purihin ang Panginoon. Hindi mo pagmamayari yan, Diyos ang nagmamayari yan, kaya ipagtitiwala mo sa Diyos ang mayari. Amen. Amen ba? Maraming dahilan, maraming paraan. Maraming kababalan na sinasabi ang Diyos. Lahat yung kailangan natin unawain, pag-aralan. Kasi nagpapahayag ang Diyos. Amen. Ilang, nalulungkot na ba kayo? Huwag kayong manulungkot. Amen? Sobrang buti ng Diyos para malungkot tayo. Minsan, nasasaktan tayo ng ating pamilya. Kung nasasaktan tayo ng ating pamilya, ang bigat-bigat sa dibdib. Ano kaya kung dumating yung panahon na lumisan tayo sa dibdib? Ano kaya? Ano kaya? Sa ating pamilya, sinagot lang tayo ng kaunti ang sakit-sakit ka sa atin. Ninabanan na tayo, ninapasahan natin din ang magulang, hindi natin matanda. Ano kaya dumating yung tayo na nasa ganong kalagayan ka, dalawin ka na ni Lord, at tuloy ka na. Kung haantong ka sa langit, ay masarap. Kung pupunta ka sa kabilang buhay, ano kaya? Masakit kaya? Mas masakit kaya? Palaisipan ko na. Kung sa pamilya nasasaktan, lalo na kung dumating yung panahon na tayo bawian ng buhay, na hindi tayo gumanap na totoo sa Diyos, ano kaya na mas masakit? Dito sa lupa, para kami gawang tinapa. Mainit ang panahon, mainit ang ulo, mainit ang lahat. Lahat hindi mo maintindihan. Pagdating sa kabulang buhay, hindi lang mainit. Mainit na mainit na mainit. Ako, tatanggap ko pa walang electric pa. Okay lang ako. Pero parang hindi ko matanggap na pag-isalan ng lupa. Usok ng usok ang bulkan, pag nagagalit ang Diyos, sumasabog siya, di ba? Ito yung galit ko, lumalabas na! Sabi ng Diyos. Diba? Dapat parang galit kita yung, oh, ano kaya? Paano napakahirap isipin? Paano ano ko ba? At ang sabi sa unang Pedro 5 verse 8, maging handa kayo. Yan. Ito yung magandang mensahe ng Diyos. Bakit pala niya sinasabi ang natin ito? Para tayo ay ihanda. Amen? Ang papangit naman ng message na sinasabi ni Sister Maria. Ang kahulugan pala para maghandain ka. Amen. Maging handa kayo at magbantay, sabi ng Diyos. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang niyong umungal at aaligid at naghahanap ng malalapa. Lolorahin ka, bukutay-butay
kung hindi ka nakahanda. Pero kung nakahanda ka, ang daming bala nito. Amen. Diba? Hello. Wala ka nang dalang baril. Amen. Maghanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang away ninyo ay parang liyong umuungat na al-aligi naghahanap ng malalaman. Labanan ninyo at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Marami lang pinanghinaan ng loob na wala nang gana sa Diyos. Kasi yung kanilang pananampalataya mabuhay, hindi siya matibay. Sa buhay mo ngayon, ilang taong ka nang bumabalik dyan. Siguraduhin mo na yung pananampalataya mo ay matatag na. At dumating mo yung mga tiyago sa paligid o sa pagsubok na yan, hindi kanya kayang butay-butay yung luray-luray yung bakit. In-inform ka na ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya huwag kayong aantukin pag may nagtuturo kasi walang mensaheng pumapasok. Pag araw ng Sabado, siguro hindi natutulog kayo ng mahal. Ano salita ng Diyos? Kung Sabado, siguraduhin din yung maayos at yung nagiging tulog. Para harap ka sa Diyos na gising, hindi antok. Amen. At ito ba? Ang pag-araw ng Sabado ay Linggo, magsasaing kayo ng maaga kasi hindi naman kayo fasting. Pag hindi ko babalik-balik sa labas, kami din ng chicheria para makapagutong na gutong kayo. Hindi nakapag-concentrate sa pagkikikikik. Pinapakinggan yung kanyang tiyan na walang laman. Hello? Amen ba? May sikreto sa pananampalataya. Laging handa. Matulog ng maaga para pagising masigla yung pangangatawan. Kumain Amen. ng maayos para pagdating sa church, hindi kumakalab yung tiyan. Amen. Pagdating ng alas 12, uwi kayo, may nakhanda kayong pagkain. Pag-uwi niyo siya, nagsasaing pa lang. Amen? Ay, ayaw ko mag-church dyan. Ang takang-takang, gutom na gutom na ako. Pag-church ka ba para gutomin ng Diyos? Sa mga kanisayan, nilibay niya mo yung pagkain mo. Bakit ka nagugutom? Hindi ka matalino sa paghahanda. Amen? Loko mo nga yung kayo nag-church kasi nagugutuman sila. Gumising ka ng maaga, magsahin ka. Isama mo nila ang kanila. Kung maaari, di ako na. Amen. Diba? Hindi ka magpasing eh. Yan ang sikreto. Puro sila, tagal-tagal matapos yung Pastor Mark. Baka pastoral eh. Gutom na gutom na ako. Kasalanan ka ng Diyos kung nagugutom ka? Hindi ka matalino. Amen? Amen! Ano pa natin si Lord? Nasa gawain, check mo ng cellphone. Kasi bago lang tayo gawin, inform mo na, nasa gawain ako, huwag kang tatama. Sa ganitong oras kayo mag-wait, pagkapos ng gawain. Simple! Hello, amen? Nagbahay ng tagapagpo. Hindi totoo yun! Hindi pinapasabi ng Diyos, bawal tayo. Ini-inform tayo na maging handa tayo sa ng pagkakapagluwating ang kamatayan na kaliliting harap sa Panginoon. Amen! Ganyan ang gusto ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Di ba sabi niya? Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, di ba kaaway ninyo at parang niyo umurungal at aali-aliging naghahanap ng malalapa, di ba? Labanan ninyo sila at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo. Ang sabi niya, hindi lamang kayo ang nagtitiis. Nagtitiis, sabi niya dito. Ang mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Arang doon, nagtitiis. Pero ang gusto niya maging handa magbantay. Para anumang oras malaki at kaawa, meron kang panahon. Amen. Anong panahon? Paano ka magkahalin? Magkitay kaawa. Yung salita ng Diyos na dala-dala mo yan. Sa ngalan ni Jesus, sabi niya, di ba? Magpapalayas kayo ng demonyo. O di ba? Eh kung wala kang alam na ganun sa ngalan. Naalala niyo si William
Minumura na ako ng mga kapatid ko. Habang nagkakagulo sila, nagkako ng labalo. Panginoon, sabi ko sa aking panalangin, huwag niyong hayaan na mawala ng buhay ang ating kapatid. Kasi pag namatay, hindi ko kakayanin ang obligasyon sa mga anak niyan. Pero kung kalooban mo na siya mabuhay, samahan niyo po ako. Pasalamat ako sa Lord. Mirahin! Sabi nga, laba ka lang ng lahat. Wala kang pakialam yung kapatid mo. Wala na. Tumayo ako sa paglalaba. Tinaas ko yung kamay ko sa ito na yung panahon na yun. Lapit ako sa kapatid ko. Wala na natin. Ano eh? Sabi niyo sa bagay ko. Pagdating ko doon, hindi man yung kapatid ko. Hindi man mo. Pag dito niya, tinawakan ko yung ulo. Inakatong gano'n kasi gusto ko sa sigmura. Wala na. Amen. Sa Diyos ko, ay siya na kayo. Marami ng testimony, higit pa rin kung mananinig niyo sa kapangyarihan sa dumating sa buhay ko. Salamat sa mga salita ng Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos. Amen. Tama yung buhay na buhay siya. Hello? Hindi kayo naniniwala. Kung dumating sa buhay niyo, subukin niyo ang Diyos ko, pasubukan niyo. Sisikmuraan mo lang pa rin. Kasi nagpananay pag niya, kailangan lumabot yung tangin para may pumasok. Buhay na! Amen. Diba? Meron akong pinakababay sana. Adik na adik. Nagtatrap sa hindi. Preno na pre. Yung mga adik mahuli. Nahuli! Nahuli sila! Ay mag-iigit pala. Hindi siya sinama sa mga hindi siya sa... Sabi, testimony ko lang sa inyo para hindi ko sinisirado ito, pero ang Diyos ang ipinagmamalagi ko sa buhay. Amen. Pinakulong siya niya. Sabi ng barangay, may sakit ka na sa puso. Ano kung may paglilingkod ko sa'yo? Ako may paglilingkod. Ikaw ako maglilingkod sa'yo. Anak may ka namin sa headquarter na kulong. Ha? Nakulong ka. Nahuli naman siya ko. Ganun ba? Siguro isip niya magpapalit. Ganun ba? Hayaan mo siya sa Diyos. Hindi natin. Pagdating sa iya, mag-alas ay pumunta ako sa itong nandindingan. Sa banong ako nakatira, nag-pray ako. Nabasa ko sa Isaiah, yung magkamali 45. Nabasa ko, ikaw nalingkod ko na aking pinanahan. Ikaw nalingkod ko na aking pinanahan. Hindi kita papabayaan. Lingkod mo ako, Lord. Hindi mo ako pababayaan. Patuloy ako sa 23. Ikaw kalingkod ko na aking nilalang hindi kita nakakalimutan. Umiyak ako ng umiyak sa sinabi mo yan. Nakakulong ang anak ko. Palayain niyo po siya. Salamat kay Jesus. Dumating yung kinabukas. Iyon na rin yung bata. Dahil ako, wala akong siya. Sabi niya. Harap, pinalabas sa kulungan, hindi na kami sa harap ng bibig. Ano ang gusto mo niya rin nanay? Sabi niya eh, nagmagawa sa ngayon kasi sino katulong. Sinungaling po yan. Hindi siya nakakatulong. Bagkus bigat po siya. Tinatanong ko, nag-aalit ka ba? Sabi mo hindi. Pero nag-aalit siya kasi nakulit siya. Hindi ko pala. Oh, di ba totoo? Kahirap ko sa akin. Di totoo yun. Ano gusto mong gawin pala? Kahit hindi mo siya. Kung hindi ka makakali, wala rin piyansa. Kung may piyansa, wala akong piyansa. Kahit wala akong piyansa. Pero kung mayroon na, wala akong pagpiyansa niya. Hindi na makakali. Hiningin ko sa Diyos ang paglaya. Hiningin ko siya, palayain mo siya. Tingin lang yung mga pulis. Inuulit ko po. Hiningin ko sa Diyos na palayain siya. Hiningin ko sa iyo na palayain mo siya ngayon. Mahirap tingin niya. Pero nasa otoridad din yung paglayan. Palayan mo na yan! Palakpakan natin si Lord! Amen! Ito ang pangalan na ito. Ipinagmamalaki ko itong ula-ulahan ng tulagtakan sa hanggang ng kasaulo ko. Bakit? Lahat ng sinabi niya. Palayain mo na yan! Palayain mo yan! Lahat ng bigat mo! Sumunod ka sa Diyos! Lalayakan ka yan! Magtatagumpay ka sa laban mo kung ano man yung sabot na dumarating sa buhay mo ngayon. Humarap ka sa Diyos at mag-surrender ka ng buhay at palalayain ka na sa atin kung sa naman ng Diyos. Amen? Hindi mahirap ang Diyos ko sa mahirap ka lang sumunod sa kanyang utos kaya may dapat pagkatanggapin yung mga pangako ng Diyos. Eh, wala ka, di ba? Ganyan ang buhay ni Maria sa harapan ng Diyos. Hello? Hindi kayo naniniwala. Huwag niyo subukan na sa inyo mangyari. Kapag bubuha kayo ng subo, pag ilaw, tutulog, kasi kung kinaduho, sigura. Amen? Ganyan ang buhay sa Panginoon. Punong-puno ng love
kanya kaluluhan niya buhay ko sa harapan ng Diyos. Buhay